Hello guys, it's your boy Cian. So for this video is tuturuan kayo paano mag-install or gumawa ng sarili nyong PipeM server. Gagamitin natin ngayong framework is ESX. And also, lalagyan din natin siya ng OX inventory and Illinium appearance. Dahil yung default na ESX legacy framework from TXadmin is not included yung mga features na yan. So without further ado, let's start. So, punta muna tayo sa 5M artifacts. Then, i-download natin yung pinaka-latest, which is ito. After nyo, ma-download yan, is kumuha tayo ng folder. So, pangalan natin ESX Legacy. And open natin yung folder. Gumawa ulit tayo ng folder. Pangalan natin ng artifacts. Pwede nyo kahit anong pangalan gusto nyo, pwede naman. Then pwede natin yung download natin. Open lang natin. Then ipasok natin siya sa artifacts folder. And X na natin. After nyan, hanapin natin yung FX server. Pindutin natin. So, pag nag-pop up to, additional security lang to ng Windows. So, more info lang natin. And run away. So, wait lang natin siya ng few seconds. So, pag nag-pop up itong TXadmins na yung browser, ang gagawin nyo lang is link account. Sometimes, ang pag di pa kayo naka-sign in, pag first time nyo, is pag sa-sign in pa kayo. So, dahil naka-sign in na ako, continue ko lang. And for pagawin ganyan ng password, type nyo lang anong gusto nyo. And ulitin nyo lang ulit. And pinutin nyo yung box na maliit na to agree. Next is hingin nyo anong pangalan ng server na gusto nyo. So, gawin natin CN test. Next. And dahil wala naman tayo existing data server data, dun tayo sa popular recipes. Then sabi nga natin, gagamitin natin is ESX Legacy. And then, save lang natin. Mag-automatic naman yan. And recipe deployer. Ayun yung mga da-download ni TXadmin from GitHub. So, kung may gusto kayong tanggalin or ayaw install, pwede nyo dyang tanggalin. So, ako, wala naman akong ayaw dyan. Next ko lang. Then, papahanapin kayo naman yung server key. So, punta ka lang sa cfx.re portal. Ito na yung bago ngayon ni 5M. So, dahil may existing na ako, ito yung gagamitin ko. So, pwede ka mag-generate. Madali lang naman yan. Mag-generate ka lang. Then, meron na akong ginagamit. So, ito na gagamitan natin. Copy lang natin. And i-paste natin dito. Kailangan natin mag-download ng pang database natin. So, ito na-download natin. HDSQL. Pwede rin SAM, pero mas prepared ko HDSQL. Download natin yan. And also, MariaDB. Yung mga naka-download na ako ngayon, naka-ready na ako. Hindi ko na ma-install to ulit kasi nga na-install ko na siya sa akin. So, install nyo siya. Pinutin nyo lang. Yes. Next. So on so forth. Ito naman, AD. Setup natin. Meron rin ako, pero pakita ko lang sa inyo. Accept nyo lang. Next. Next. Then install. Yun lang. Kasi natin kasi meron na tayo. So, magpapapap to pag na-install na. Tignan natin ito. Pero kung mag-new, syempre pag install wala pa naman kayo yan. So, new lang kayo. So, yan, lagay nyo pangalan gusto nyo. ESX, so on so forth. Blah. Then, open. Yan, dadali na kayo yan. So, na-paste na natin ngayon. Ina-next na natin siya. Run recipe. Then, wait lang natin matapos yan.
It depends pa rin sa unit, internet nyo, kung gaano kabilis yung downloading niya. So, ngayon, natapos na. Inenext lang natin. So, ito na ngayon yung ating server na CFG. Kayo na bahala kung anong gusto yung palitan. Pero ako, stick lang muna tayo sa basics. So, wala muna tayong papalitan dyan. I-save and run server lang natin. So, nag-run ng server. So, sa akin naman, wala naman akong nakikitang error. So, good to go na to. So, guys, nandito tayo sa 5M. So, ito lang best tayo pwede connect through F8. Localhost. Then, pwede rin dito. Pwede lang natin yan. So, gamitin natin is localhost, yung F8. Hintayin na natin makapasok tayo. So yun guys, dito tayo sa character creation. So gawa tayo character. Neil. So kung makita, ito yung default ng ESX Legacy. So mamaya lalagyan natin ng ilan yung appearance yan. So save na natin. So yun guys, ito na yung 5M server natin. So wala na pa tayong nakikitang error as of now. So, tayo naman natin lagay yung OX inventory, then ilin yung appearance sa 5M server natin. So, gagawin natin is search na natin ang OX docs, documentation, OX MySQL, ito. Kailangan natin yan. Pero, meron na tayong naka-install yan sa default ng ESX Legacy. So, hindi na natin kailangan yan. Meron na tayo yan. So, go for OX LIB. Punta tayo sa release version, which is ito. 3.30.6. Then, punta tayo sa inventory. Punta tayo sa release. So, kailangan niya OX MySQL, then OX lib. So, dinalo na natin OX lib. Ito natin inventory. Then, maganda rin na meron tayong target. Sama na rin natin yung target. Nagagamit din natin to sa inventory system natin. Ito ang latest version. So, puntahan lang natin yung file. And, punta tayo sa resources natin. Punta tayo sa... Gawin natin siya sariling folder. Para di tayo malito. Para di siya umalo sa iba nating scripts. So, ayan. OX target. Drag lang natin. Inventory. And LIB. Pwede natin dinalag yung OX MySQL dahil meron na tayo yan sa default. So, sabi natin makita yan. Wait lang guys. Ayan, meron. Standalone. Diyan na siya. So, hindi natin kailangan i-download pa ulit. Dahil latest na yan. Matic na latest na yan. So, next naman natin gagawin natin siya ng sa CFG. Pwede din naman natin siya lagay na mismo dito. Pero sabi ko nga, sobrang crowded yan. Diba? I-scroll pa natin napakahaba para i-check lang yung mga bagay na nandito. So, gawa natin siya sarili. So, para magumaba. So, recommend ko guys, mag-download kayo na to ng Visual Studio. Libre lang naman to. Then, gawa tayo ng ox.cfg. Lagyan natin siya dito. Yan. Pwede tayo malagay dyan. So, una natin OXLIB. Punta sa documentation.
Ito. Ito guys, kung anong gusto nyo maging color ng OX LIB nyo. Lib nyo. So, ito ang default niya, blue. So, paano pa makapiling kulay? Punta lang kayo sa link na to. Yan. Nandiyan yung lahat ng kulay. Indigo. Pero mo lang indigo dyan. Na number yun. Indigo 3. 3. Ganun lang. So, lagyan natin siya. Ang preferred ko is yellow. Then 5. Save natin. So this, lagyan na rin natin to. And, yun lang. For OX lib. Go for the inventory naman tayo. Copy natin lahat to. Hanggang dulo. So, yun lang. Gawin natin siya sariling OX inventory. Para magkaroon ng separation. Yan. Next naman in OX target. The last one. Don't forget to maglagay ng number sign Ano naman yan para ma-separate natin. Then ito, copy natin yan. Good to go. Ito naman, dito nyo mo kakalkalin lahat. Kung gusto nyo gumamit ng OX target, pwede dito. Gusto nyo pang mabibigyan ng gamit, lalabas yung parang option ng mga pangalan, ng ID. But not recommended for serious RP. Siyempre, makilala mo agad kung sino yun. Dito na lahat. Pwede nyo siya kalkalin, guys. Gusto yung target. Yan, target. True nyo lang yan. Gusto gamitin yung OX target. Okay? Then, save natin. Minimize muna natin. Okay na, OX inventory natin. So, ang gagawin naman natin is ilalagay pala natin siya sa CFG. So, ilalagay lang naman natin dito is yung OX lib. Kasi mas mauuna siya mag-run sa the rest ng mga source. So, ilagay natin yung folder name. OX. Dahil yung pangalan ng folder natin. Depende yan kung ano lalagay yung pangalan ng folder. Yan, OX. Save lang. Then, let's go for the Selenium. In Selenium, punta lang sa latest version. Which is ito. Alagay naman dyan kung latest. Download nyo lang. So, magugulangan kayo. Kasi bakit pag pinipindot nyo to, wala na. Ay, nandiyan nga yung instructions. So, ang gagawin natin is pinaprepare ko na yung mga kailangan natin ilagay. Sorry. Ito. Lagyan natin sa CFG. Server na CFG. Lagyan natin siya sa ilalim. Lagyan natin ng label. Para di tayo malito. Para malinis tignan. Yan. Lagyan natin siya. Also, sa FX manifest, lagyan natin to. Puntan po na natin, dinaload natin pala muna. Then, lagyan natin siya dito, standalone. Okay. Then, FX manifest. Nandito sa ilalim. Save. And also, kailangan natin delete to. In the default na ASX legacy na kung sa TXAdmin kayo na-download, wala naman to. Wala na to. Wala to. Ito lang. ASX skin changer, barbershop, then cloth shop. Lang i-delete natin sa kanya. Okay. Punta natin. Ang una is barbershop, cloth shop. Then, ang skin and skin changer is nandito. Sa core. And also, dahil nga meron tayong OX inventory, meron na rin siyang integrated na shops, di ba? So, tanggalin natin ASX shops. Kasi, magdodoble. Magdodoble yung blip doon sa, sa shops.
sa mga stores, sa mga liquor stores, yan. Yung doble, buray natin siya. Kaya pinunan natin syempre AX Barbershop sa clothes dahil nga integrated na rin sa Illenium appearance yun, di ba? So, kailangan natin siya burahin. Okay? Di natin siya kailangan ilagay sa server ng CFG kasi nga, nakapasok na siya sa standalone na folder. So, mag-run na yan. Save lang natin lahat. Kailangan natin ipasok yung SQL ng Illenium appearance. So, ang ginagamit ko is panglagay ng database is Heyday MySQL. Heyday SQL. So, marami naman dyan tutorial paano mag-install na ito. Pwede rin kayo gumamit ng SAMP kung trip nyo. Ako, prepared ko to. Ang Heyday SQL. And also, MariaDB. Kailangan nyo naman download kung magaganito kayo. So, hanapin na natin yung folder. Siyempre, pangalan ng folder natin, ASX Legacy, text data, nandito yung resources natin. Hanapin natin yung Illenium appearance. Yan, SQL. Open natin siya. Select muna natin. Open. Yes lang natin yan. Then, run na natin. Okay. Execute SQL. Execute SQL. Execute SQL. Execute SQL. So, ito na naman. Refresh lang natin. F5. So, dito na siya guys. Management outfits. Player skin. Player outfits. Player outfit codes. So, pasok na SQL guys. Restart pala muna natin yung server. Dito tayo guys sa 5M. So, kanang ginamit natin device sa F8. So, ngayon na naman tayo gumamit ng pangpasok sa server. So, ito na guys. Nandito na tayo ulit sa ating character creation. So, gawa ulit na ba yung character para naman ma-experience natin yung Illenium appearance na pag-create ng character. So, tala ulit natin yan. So, 6. Yan. Male, 170. So, bawal pala number. Sorry guys. Test. Ayan na guys. Pwede ng mukha. Yan. Anong gusto nyo? Then, face. Parang yan. Kung gusto nyo palitan. Appearance. Siyempre, hair. Ang trip nyo. Ayan yung zoom yan. Eyebrows, so on so forth. Sa clothes, mask, jacket, yan, kung anong gusto nyo. Actually, kunyari, iti-test natin yung pag-ikot. So, ang mangyayari dyan, parang mag-i-stuck siya. Hindi niya siya makaikot. Nagaganyan kasi guys, may prop sa likod. Which is yung bakod na yan, balcony na yan. So, kung gusto nyo, lipat nyo na lang kung saan yung spawn point. Pero, di naman yan, walang problema yan. Mamaya, check natin sa clothing shop yung pag-ikot. Save lang natin. So, ito na tayo guys. So, ngayon wala pang admin menu. Para tayo naglalagay ng admin menu using text admin. So, first natin gagawin, punta tayo dito sa text admin. Sa admin. Yan. Identifiers. Then, kung natin Discord natin. Paste lang natin. Save. Now, pwede tayo lumipad. Mag-TP. Yan. Ako kasi, kung gusto palit ng keybinds, pwede sa keybinds, 5M. Click saan mo yan. Bind nyo na lang para mabilis kayo mga teleport, yung mga no-click. So, ito guys, check na natin. Yan yung clothing shop. Wala tayong money. Hindi tayong money. Wala pa tayong admin sa mismong server. So, para ma-enable din natin yan, ang IBAN na kasi natin sa TX admin. Wait muna tayo sa server.
Then maglagay tayo ng permission dito. Yan. Then kanina, yung ID natin sa Discord. Pwede na yan. Palitan natin ito ng 5 ng Discord. Yan. Makaspawn na tayo ng mga gamit. Makapag-setup na tayo. Save nyo lang. Start nyo yung 5 server nyo. Nagkita tayo sa loob. So guys, ito na tayo. Try na natin kung makapag-spawn na tayo ng gamit. Ayan guys, napag-spawn na tayo. So check natin yung ano. So kanina diba parang nag-bug pag umiikot. So kanina tayo. Okay na. Kasi wala nakaharang sa likod. Wala na object na nakaharang. Yan, pwede natin galawin yan. So yan. Ayan mga yan. Kung ayaw ng ganyang script, tanggalin nyo lang yung ESX accessories. Dito lang yan. Accessories. Kasi yan yung default talaga. Para yung sa mga hot, so on so forth. Sama yan. Mga accessories. Ay also, check natin yung mga tattoo. Then barbershop. Ayan. Natin. Hindi pala kita kasi. Ano eh. Sa gilid yan, sa may bunbunan yan. Ayan, yung mga tattoo. Kaya na bahala dyan. Barbershop, check natin. Ayan, alam nyo na yan. I think we're good. Check natin kung may problem. Wala naman. Wala namang error. Sa F8. Wala naman. Okay naman. I think that's all. Thank you guys for watching. Subscribe and likes. Thank you guys.